ating game for today. Ang bagong-bagong complete the sentence. So, ayan, lika na, tanungin na natin ang ilan nating mga kapuso. Kapag may tiyaga, May nilaga. may nilaga. Nilagang? Baka. Kapag may tiyaga, May nilaga. nilagang ano po? Pata po, tsaka ribs. Patat ribs, ha? Ginugutom tayo dito, ha? Kapag may tiyaga, May nilaga. nilagang? Pata. Ba't puro nilagang pata? Parang may maraming nilagang pata dito sa lugar na to. Thank you, Nay! Ganyan din daw ang naging mantra sa buhay ng 70 years old na si Ramon o si Tatay Bonjing. Malaman, malasa. Sabaw pa lang, ulam na. This is not your usual nilaga. Dahil ang authentic nilagang pata ni Tatay Bonjing, asin at sibuyas lang kahit walang sahog, sapat na. Nung magsimula po akong magtinda ng pata, mga 1980, dahil po sa nagkakate po kami ng baboy, dito po sa kabila, doon po nagkumpisa na binibigay sa akin yung mga buto. Yun ang ginagamit kong pansabaw para lumasa. Nagsimulang ilako ni Tatay Bonjing ang kanyang nilagang pata sa bangketa at sa basketball court. Pero ngayon, may sarili na siyang pwesto na inuupahan niya ng 10,000 kada buwan. Naitaboy po ako dito sa may kabilang court. Doon, naisipan ko umupa. Wala naman ako magagawa dahil nasa bangketa ako eh. Pagsubok sa atin yan eh. Kahit hindi malaki ang kita, mas panatag daw ang kalooban ni Tatay Bonjing at hindi nakakaabala ng ibang tao. Dati, wala akong kompromisyon binabayaran, nakapag-iipon ako. Ngayon, wala eh. Sapat lang yung kinikitang konti. Pang-araw-araw lang. Obligasyon ko na yung magkaroon ako ng pwesto tapos magbabayad ako 10,000. Mahilig na raw magluto si Tatay Bonjing nung bata pa siya. Kasama niya sa pamamalengke at pagluluto ang nakababatang kapatid. Kapag nasa trabaho ang mga magulang nila, dahil first year high school ang natapos, hirap makahanap ng trabaho si Tatay Bonjing. Naging karpintero, mekaniko, kutsero at tricycle driver. Maging ang pamamasura, pinasok din niya. Sa una, magtsatsaga ka dahil hindi naman pwedeng pagtinda ka kagad, mabili kagad. Siyempre, nagtsaga kami hanggang aabutin ka ng alas 6 ng umaga, aabutin ka alas 8 ng gabi. Hulaan portion. Daho kaya itong legs na itay? Mahulaan kaya ng TikTok host na si Herlin Budol? Tropa ko o ano? First clue, Herlin, isa siyang kapuso artist. Sa daming puso artist. Sige na nga, ito na ang second clue mo. Considered as style icon. Heart evangelista. Aba, walang nunal man lang eh. Tingnan nga natin kung mahuhulaan ni Herlin ang self niya. Yung background ba yung binagbasihan ko? Tsaka yung tiil ba? Tapos yung tuhod na may muka. Ako yan. Erlim Budol. Perfect ka rin pala sa hulaan, Herlin ha. Ang co-host po kaya si Jason Gaidsa. Heart Evangelista. Mahulaan kaya ni Jason ang kanyang tiktropa na si Herlin? Yung mga ganito, Herlin Budol to. Kasi pahilig to mag-jackastot, kaya laging lumuluhod. Kumikita ng 8,000 pesos kada buwan si Tatay Bonjing. Namuhunan siya ng 2,000 pesos mula sa pagkakatay ng baboy noon. Naagad naman niyang nabawi sa loob ng 2 araw. Pero lahat daw talaga ng bagay may kaakibat na pagsubok. Kakain, alis na lang. Hindi magbabayad. Wala nalalakpas ko na lang. Gawa na. Wala naman akong magagawa eh. May enjoy ang nilagang pata ni Tatay Bonjing sa halagang 85 pesos per solo order. Meron ding nilagang pata with rice for 100 pesos. Unlimited sabaw na, kaya sulit. Nagtitinda rin si Tatay Bonjing ng spare ribs, laman at mami. Kung sa iba, depende ang presyo sa parte ng pata kay Tatay Bonjing. Hindi naman ako magtaas magtinda dahil parang yun sa akin, pangmasa. Dahil nga mura, kaya madali akong mabibilan. May laman naman, hindi naman puro buto, kaya malalaki. Nakauubos sila hanggang 20 kilo ng pata kada araw. Yung tinitimpla ko sa pagkain at sisibuyas, sa dami po ng baboy na kinuha ko sa ngayon, kaya malasang malasa. At saka ang sabaw na binabalikan nila sa akin, organic. Yung mga timpla ko, hindi nagbabago, magbuhat, magtinda ko. Katuwang ni Tatay Bonjing ang asawa at mga anak sa pagpapatakbo ng negosyo. Pag punta ko ng palengke siya, nandun sa pwesto. Sila ang naging katulong ko. Nagagabayan nila ako. Nakatulong po ako sa kanya kasi dati, mahina po kasi yung loob niya. Sabi ko talaga sa kanya, kumatakot nandito ako, hindi kita iiwan. Sabi ko, kasi kumbaga tayo ng dalawa yung
magkasama, tayo na yung magtutulungan. Siyempre, mga kapuso, kapag sinabing legendary, hindi tayo papahuli dyan. Kaya naman eto, dumayo tayo dito sa Santa Cruz, Manila para hanapin ang sinasabing authentic nilagang pata. Hello, saan po yung kay Tatay Bonjing? Tatay Bonjing, kayo po yan. Oras na para alamin natin kung paano ba ang pagluluto ni Tatay Bonjing sa kanyang masarap na nilagang pata. Halika. Ilalagay muna ang mga nilinisang pata sa kaldero. So tapos pag nailagay nyo na yung ganyan, ilang oras yung pakukuluan yan? So kulang 4 na oras. po. 4. Ano nilalagay yung pampalasa dyan? Asin? Asin lang po, tsaka Asin lang at? sibuyas na bilog. And then, hintayin na lang natin ng 4 hours para lumambot ang pata. Bakit tay? Asin lang talaga at sibuyas, walang paminta. Wala po. Habang kumukulo, Habang lumalabas yung ano niya. linamnam. Opo. At totoo naman yun sa pagluluto. Pag yun ay matagal mong pinapakuluan, lumalabas yung tinatawag na umami o natural na lasa ng pagkain. Ayan mga kapuso, ito na po ang nilagang pata ni Tatay Bonji. Tikman na natin. Okay, kasi mainit na mainit pa siya. Yan. Ay, ang lambot nga. Lambot nga. Sobrang lambot nga. Parang gusto ko na lang lunukin. Kaya dapat may kanin. So malinamnam ho yung kanyang lasa. Wala kang malalasang seasoning o pampalasa dahil natural flavor yung lumalabas doon sa sabaw. Sarap. Masarap po sa lasa, malambat po siya. Kami kumain dito, matagal na ako kumakain dito. Tsaka napakamura niya. Purong buto-buto lang talaga malalasaan. Bago dumaloy ang ginawa katulad ng sabaw ng nilagang pata ni Tatay Bonjing, hindi rin agad napansin ng mga parokyano ang kanyang produkto. Napuntahan pala natin ang sobrang sikat at nakakatakam na legendary nilagang pata dito. Pero sa tulong ng social media, nakilala ang kainan ni Tatay Bonjing. Unang-una yung mga customer ko, dumagsa dahil nga doon sa mga vlogger. Nagpapasalamat ako ng marami sa kanila dahil talagang malaki na itulong. Dahil sa sipag at tiyaga sa negosyo, nakapundar na si Tatay Bonjing ng ilang gamit para sa kanilang kainan. Magtiyaga lang kayo at magsipag. Unang-una, kailangan natin yung sakripisyo sa buhay dahil maghahanap buhay tayo, lumaban tayo ng parehas, huwag tayong gagawa ng hindi maganda sa pagtitinda. Pinatunayan ni Tatay Bonjing na kapag may tiyaga, totoong may nilaga. Basta't porsigido at magsipag sa negosyo, dadaloy ang sabaw ng pag-asenso. Kaya bago mananghalian, business ideas muna ang aming pantakam. Laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:15 ng umaga, dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.